So magandang tanghali daw mga kaibigan. Update muna ho tayo dito sa kung saan ho nangyari yung pagkalunod ng batang si Joros Flores mga kaibigan. Sa na araw na kayo mga kaibigan. So bumalik tayo kahit malakas ho yung ulan ngayon at sa mga oras na ito hindi natila yung ulan mga kaibigan. Gawang ang hindi po natin yung takbo ng panahon mga kaibigan. At ngayon, pinapakita ko sa inyo yung update anong sitwasyon dito sa RIS mga kaibigan, no? Bagaman humina yung tubig mga kaibigan, pero hindi na kayong tubig, pero dito sa unahan natin mapapansin yung mga kaibigan, lumalim siya dito, malalim ho na. Ayun. Mamaya magpupursod tayo roon sa may pinangyarihan kung saan nalulod yung binaniniwalaan nating si Joros Flores mga kaibigan, para matunghayan at matuklasan natin kung ano yung sistema mga kaibigan, no? Kukuha tayo ng karagdagang balita rin mga kaibigan kung ano yung mga update, kasi pang siyam na araw na kayo mga kaibigan, no? Malakas yung ulan, mapapansin nyo malakas talaga yung ulan mga kaibigan. Yan. At kahapon, mapapansin nyo kahapon dito sa may nakastack na sheet pile at nakapalibot yung concrete blocks at saka mga jackstone. So ngayon medyo tumaas yung tubig mga kaibigan. Tumaas yung tubig. So at tabayanan na lang ho natin kung ano yung magiging action ng pamilya ni Joros Flores mga kaibigan, no? Kasi ayan, mapapansin nyo sa likuran ko masyado malakas yung ulan. At kahit basa ho tayo mga kaibigan, no? Basa. So nandito ho tayo kayo sa lokasyon kung saan pinaniniwalaan natin kung saan nalulod si Tuto Joros mga kaibigan. At ayun nga, kahit anong lakas ng ulan, mapapansin nyo, andito pa rin yung rescuer mga kaibigan, no? Rescuer ng MDRR Baga mga kaibigan. Kahit ano nangyari, hindi po nila iniwan sa tawag ng tulong mga kaibigan. Yan, at akit tayo rito at titignan natin kung ano yung sitwasyon kayo dito sa isinagawa kahapon na pag-divert o pag-rechannel ng tubig dito banda sa may kabilang bahagi mga kaibigan. So ayun, mapapansin nyo malakas ang ulan mga kaibigan, at dinais namin at ginusto namin itong bisitahin upang ipaalam po sa inyo na ito ngayon yung sitwasyon mga kaibigan. So ito mga kaibigan, litaw na ho yung mga concrete blocks. Lahat ng concrete blocks mga kaibigan nakalitaw at malinaw ho yung tubig. So puntahan natin dito sa kabila mga kaibigan, para ipakita ko ho sa inyo kung ano yung status dito mga kaibigan. Yan. At mapapansin nyo doon sa unahan, halos wala na rin tao, pero andun pa rin yung pamilya ni Tuto Joros Flores mga kaibigan. Ayan. At sa katunayan, gumagamit ho ako ng payong dahil may kalakasan ho yung tubig, ulan. Malakas yung tubig. At ito sa Kubet, yung tinuturo nilang imbornal. So ayun po yung imbornal mga kaibigan. Tinignan na ho kanina ng dalawang binata na bumalik ro sa taas mga kaibigan. Yan, at malapit yung hagdan. At basang-basa na ho tayo mga kaibigan para maibigay ko sa inyo yung mga iba pang kaganapan dito sa lokasyon kung saan pinaniniwalaan natin dito nalunod si Tuto Joros Flores, hanggang ngayon pang-siyam na araw ay hindi pa rin nakita o nadakta yung kanyang tunay na katawan mga kaibigan. So yun, babae natin yun mamamaya mga kaibigan. Yan. At
para sabi ko rin sa inyo mga kaibigan, ano, yung tubig kahapon na mataas rito ay mapapansin nyo na yung buhangin dito mga kaibigan. Wala nang tubig, napakababaw na ho yan mga kaibigan, at divert na ngayon sa kabila gawa ng ito yung gusto ng taong bayan na mabawasan ito, at umaasa na dito na makita yung bangkay ni Tuto Joros. So yun, baba tayo rito sa may hagdan mga kaibigan, no? Titingnan natin dito mga kaibigan ang malapitan. Well, ito ngayong laging nababasa ko sa comment section mga kaibigan, kung paano kahirap ang mga bato na ito nakahambalang. Hindi basta-basta to lusungin ng mga divers, mga scuba rescuer, gawang ito ay napakadelikado, lalo't hindi ganun kalinawan nung una mga kaibigan, ano? Ngayon malinaw na yan. Ayan po yung mga concrete blocks mga kaibigan, mapapansin nyo, napakalinaw na ho dyan. Yan, puntahan natin dito sa kabila, at dito sa unang bahagi mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo para maintindihan nyo mga kaibigan, ano. At yun nga ho ngayon yung pinoproblema ng tao bayan, kasi itong incident is trending na ho ito mga kaibigan, at umabot na ito ng sulok ng bansa. Yan, ganito po kahirap yung sitwasyon ng una. Ngayon napakababaw na tong tubig na ito mga kaibigan, so dino-double check pa rin ng ibang mga concern na mga tao na kapamilya ni Tuto Joros. Yan. At meron pa namang ibang mga rito, NDRR. Yun nga, siyempre, kahit ganito yung sitwasyon natin, wala tayong pahinga. Nagpapasalamat pa rin ho tayo sa local government ng municipal LGU ng Banga mga kaibigan. Hindi sila nagkatubiling ko dito sa kakahanap kay Tuto Joros mga kaibigan. Hanggang ngayon sa siyam na araw na paghahanap ay negative pa rin ho tayo, at wala ho tayong basihan kung saan nga ba napunta yung katawan ng bata mga kaibigan. At yun, dito sa unahan mga pasyo, napakalinaw na yung tubig mga kaibigan, gawa ng pinalipat na ho yung tubig doon sa kabila mga kaibigan. Kaya napakalinaw na ho mga kaibigan, ano? Yan. Malinaw na yung tubig. Punta pa natin dito sa kabila mga kaibigan, no? Dito sa unahan, ito ng unang bahagi. Yan, may mga barya pa tayong nakikita rito. Yan. Kasi tinagis rin ito ng mga ibang mga natin. Kababayan. Dito nga sa kabila may nakita kong isang pirasong manok na nakalutang. Dahil yan sa isinagawa na ritual. Siyempre yung mga Pilipino naniniwala sa mga alay, kaya may nakikita tayong mga manok na hindi pa na andas. Kasi kahapon pa lang naman yung day 8 ito isinagawa yung pag-alay, alas 6 ng gabi mga kaibigan. So yun, ito yung update mga kaibigan, ito yung update. At mapansin nyo yung bato mga kaibigan, nakikita na ho natin yung bato mga kaibigan. Bato na kung saan ay sinasabi na may butas. Masakit man tanggapin mga kaibigan ang nangyari, pero wala na ho tayong magagawa. Tatanggapin na lang natin at iasa na lang ho natin sa kapalyan mga kaibigan. At kataho tayo dito sa taas kasi wala na tayong madaanan dito banda.
wala tayo wala tayong hanggan na akyatan. Balik na ho tayo rito sa may hagdan banda sa taas na kaibigan at pwede makakausap po natin yung yung pamilya ng nung bata mga kaibigan. At yun, sisilayan po natin dito yung pamilya ng batang nalulod. Yan. At hindi na ho nagpa-unlock ng panayam yung pamilya gawa ng siyempre kagustuhan din nila yan, ganon. Nirespeto ho natin na hindi ho natin kinausap sila gawa ng siyempre may pinagdadaanan ng mga ang mga tao. At pabalik na ho na pauwi na ho tayo mga kaibigan, kasi papasok pa tayo ng trabaho. At sa susunod na pag-broadcast natin mga kaibigan, update ko pa rin kayo. Napakalas ulan dito mga kaibigan, malakas talaga ulan. At sa muli, sa pagbabalik ng Stoneworks TV, mga kaibigan, pauwi na kami mga kaibigan, no? At sa mga sumuporta sa sa channel ko, so nagpapasalamat po ako ng marami sa inyong lahat. At pasensya na ho kayo kung hindi ko kayo maisa-isa na sagot lahat ng katanungan ninyo, gawang napakarami ng katanungan nyo mga kaibigan. So yun, at update ko lang kayo mga kaibigan, at maraming salamat po sa panonood ng channel Stoneworks TV mga kaibigan, at God bless po sa lahat.